Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan masulok ng ating bansa o saan masulok ng mundo tayo naroon, ay naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong matindi po ito. Nagpasabog na naman po itong si Atty. Respicio. Kilala naman po natin ito. Kilala po natin siya dahil lalong-lalo po sa pagiging IT expert niya at isa rin pong abogado at napakarami na rin pong pasabog na sa naging dayaan po ng halalan. Ngayon po, nagpasabog na naman po siya at magdidemanda daw po siya. Sila, mga kabayan, dito po sa sinasabing humihingi, mga tambay, para lang manalo ka, ay hinihingan ka raw po ng napakalaking halagang pera din ng COMELEC at direkta po niya itong pinangalanan si Commissioner Garcia, mga tambay. Ang halaga raw po ay hindi bababa sa 300 million, mga kababayan, para lang manalo ka. Ibang klase po ito. At sila raw po ay may gagawing aksyon dito. Komentuhan po natin si Atty. Respicio. Tinanong niya yung tumatakbong congressman, ilan ba ang botante nyo sa inyong distrito? Sabi, 300,000. At sabi niya, kailangan mo ng 300 million dyan. Meron kami isasampa bukas. Malaking pasabog ito bukas sa Supreme Court. Nandun kami ng alas 3 para magsampa ng case laban kay Chairman George Garcia. Huwag na natin pangalanan yung taong ito. Pero kilala nyo na kung sino itong tao na ito. Nangihingi ng 300 million pesos pala sa isang congressman noon para ipanalo yung congressman na iyon noong nakalipas na eleksyon na 2025. Kasi ang nangyari daw, itong taong ito na makapangyarihan sa COMELEC, tinanong niya yung tumatakbong congressman, ilan ba ang botante nyo sa inyong distrito? Sabi, 300,000. At sabi niya, kailangan mo ng 300 million dyan. So, ibig sabihin, sir, nangihingi ka ng 300 million para maipanalo yung tao? Kung kukumputin mo, 1,000 kada botante, mas tipid pa pala na magbayad sa COMELEC dahil kada boto ay 1,000 lang. Magkano ba ang bilihan ng boto sa probinsya? Tig pa 5,000, tig 3,000, kung minsan umaabot pa ng 10,000, kailangan mong mag-invest ng 300 million pesos. Hindi po yan sismis lamang dahil kasama po yan sa petition na ipa-file namin bukas doon sa Supreme Court. Magkakaroon po kayo ng kopya. Mababasa nyo po mismo yung detalye dahil halos nalaglag sa upuan yung kandidatong iyon nung sinabihan siya na kailangan niya ng 300 million pesos para makakuha ng boto para sa 300,000 na botante sa kanyang distrito. Sir, kung sino ka man, buong Pilipinas, kilala ka, kung sino ka, hindi kita kailangang pangalanan, alam na natin lahat, nangihingi ka pala ng 300 million pesos. Akala mo kung nagsalita ka, akala mo ang banal-banal mo, isa ka palang kurap. Nakausap itong makapangyarihang taong ito doon sa COMELEC. At yung taong yun sa COMELEC ay tinanong kung ilan ang botante niya sa kanyang distrito at sinabi niya, Ibang klase po, no? 300 million sa 300 na botante, mga kabayan. Ibang klase po ito. Kung ito po ay mapapatunayan ni Atty. Respicio, mga kabayan, ibang klase po ito. Matinding anomalya po ito. Dahil 300 million sa 300 na botante. Tama nga naman si Atty. Respicio. Mas maliit pa ang magagastos ng politiko kung sa COMELEC ka bibili ng panalo. 1,000 per head, mga bayan. Ibang klase, no? Ibang klase po. Attorney George, COMELEC chairman, ano na po nangyayari? Mukhang dumadami na po yata at naglalabasan na po yata ang baho. Kung ito po ay katotohanan, ay napakabaho po nito. At talagang matindi po ang akusasyon na ito. At ito po ay may umuugong-ugong po na ito daw pong congressman na ito ay si Attorney Pisa. Si Pisa Sar, mga tabay, o Pisa Ras, mga tabay, si Attorney Pisa Ras. Mga kabayan, ang umuugong po na sinasabing 300 million. Kung may katotohanan, lalabas naman po talaga lahat yan, mga tambay. Yan pong maaligasyon na yan. At papuputokin po talaga yan ni Atty. Respicio. Dahil kung wala pong hawak na matinding ebidensya itong si Atty. Respicio, ay matindi po itong akusasyon, mga kabayan. At si Atty. Respicio po isa abogado. Kaya hindi po siya magpapaputok po ng ganitong mga aligasyon kung hindi rin po siya sigurado sa kanyang hawak na ebidensya at doon sa tao na sinasabi niya na talagang direkta na kinausap at binigyan pa ng presyo, mga kabayan, kung magkano ang dapat ibigay nitong kandidato na itong congressman na ito, mga kababayan. Ibang klase po, no? COMELEC,
Mukhang napaghahalata po yata kayo. Ang tanong, magkano rin kaya kinita nyo doon sa mga politiko na walang kapana-panalo pero nanalo, mga kabayan, lalong-lalo sa pagkasenador. Mga kabayan, senador yan ha. Alam natin, ang senador sa ating bansa ay talagang matindi po ang labanan dyan. Di po ba? Yung mga hindi inaasahang manalo ay nanalo. Magkano naman kaya ang lagayan dyan, Atty. George? Nagtatanong lang si Kamanong. Ganyan po kalupit ngayon sa ating bansa. Pera-pera na lang po. Lahat po yata sila ay dumidiskarte ng pera. Wala na po yata ang ahensya ng gobyerno ngayon mula nung pumasok ang Binagoang Pilipinas na hindi po nagkakamal ng isang damukal na pera galing sa taong bayan. Saan po ba babawiin ng mga politiko yan? Di po ba sa taong bayan din? Yung pera galing sa taong bayan, galing sa korap, ibibigay doon sa politiko, ibibigay sa COMELEC. Mga kabayan, pag nanalo yung politiko, dahil ipanalo na nila di umano, babawiin din po sa taong bayan. Ganyan po katindi sa atin. Ginigisa po tayo sa sarili nating mantika ng mga walang hiya. Mga walang hiyang politiko at mga walang hiyang mga naglilingkod sa atin, mga kababayan. Ito po mga appointee po ito. Mga kababayan, ito po yung mga nilagay lang po ito ng mga presidente. Pero ngayon, grabe po, no? Grabe pala kayamanan dyan sa COMELEC. Kaya pala pagka ikaw ay naging COMELEC commissioner ka dyan o COMELEC chairman, ay mambihira. Mambihira palang lakaran dyan, ang bayaran dyan. Kaya, Atty. Respicio, yung ginawa mo expose na yan, mga kababayan, ay talagang matinding battle yan. At hindi ang gobyerno natin ngayon, nakita mo naman, matindi ang gobyerno natin ngayon. Pagka sa kanila ang batikos, ay binibigyan nila ito ng matinding problema. Hindi po ba? At may kasama pang panggigipit. Kaya humanda ka dyan, Atty. Respicio, kailangan tatagan mo. Dahil iba ang gobyerno natin ngayon. Ang gobyerno natin ngayon, pag hindi ka kakampi, ay itinuturing kang kalaban. Hindi po ba? At hindi uso-uso ang hustisya yata sa ating bansa ngayon. Walang hustisya ngayon. Mga kabayan, ang kailangan, laging papabor sa kanila. Di umano, mga kabayan. Yan po, abangan po natin ang mga susunod pa pong pasabog ni Atty. Respicio. Ito po yung napakatinding pasabog na po ito. 300 million, mga kababayan, sa isang 300 na boto na makukuha mo o maipapanalo. Yung 300 na boto ay kaya ka na ipanalo. Kaya hihingan ka ng 300 million para sa sinasabing panalo mo. Sigurado na sa COMELEC. Kaya nga po mga kabayan, tama po yung mga pinagsasabi natin di ba? Kung gusto mong manalo sa COMELEC ang nagpapanalo, di umano. Hindi po ba? Kahit ano po ang sinasabi mong lakas, ang lakas mo, mga kabayan, napakalakas mo sa tao at talagang ikaw ang binoto ng tao, nakakuha ka ng majority vote, black voting, pero ang magpapanalo pala sa'yo ay ang COMELEC. COMELEC. Siya pala ang matindi po. Siya pala ang punot dulo. Kaya nagkakaganito ang ating bansa, mga kabayan. Kaya pala tayo nabibigyan ng mga korap na politiko. Dahil sa kanila, mga kabayan. Pera-pera na lang pala. Yung mga walang karapatang maglingkod dahil hindi naman lingkod bayan, sila po ang nakapwesto dahil po yata sa ganitong sistema na pinaputok ni Atty. Respicio. Basta may pera ka, bilyonaryo ka, kaya mo magbayad pala sa COMELEC, kahit pala wala kang kakwenta-kwentang maging politiko, ay magiging politiko ka po pala, mga kababayan. Kahit ang gagawin mo pala ay puro pagnanakaw lamang, mga kababayan. Never pong tumino ang sistema ng politika sa ating bansa. Pagka ganito po, ng ganito, ang matutuklasan natin na pinasasabog po ng mismo na meron pong kakayahang magpasabog katulad po nito ni Atty. Respicio, mga kabayan. Ay nako, nakakalungkot. Kailan pa titino ang ating politika? Pasama na ng pasama. Pasama na ng pasama ang ating politika. Pero wala naman pong pumipigil Mapipigil po ba natin kung wala po tayong puwersa? Ang puwersa po ay nasa men in uniform. Kaya lang po, ang ating men in uniform ay nananatili pong tulog sa mga ganito pong anomalya.
mga kababayan. Nananatili po silang tulog. Talagang napakahirap po. Tayo po, talagang wala po yata tayong aasahan mga kababayan. Ibang klase po ang nangyayari sa ating bansa. Yan po mga kababayan, ang maanumalyang pinasabog ni Atty. Respicio mga kababayan dito po sa COMELEC. Kaya alam na this. Kaya pala sila nananalo mga kababayan. Kaya lang hindi nila madaya ng husto Kaya pala hindi nila madaya ng husto ang Duterte 10 dahil halos majority ng Pilipino ay bumoto rito. Kaya masyado silang halatain kung ito 12-0 ng COMELEC pala ang Duterte 10. Hindi po ba mga kababayan? Thank you po. Maraming salamat po sa mga naagusto po ng Tambayang Makabayan. Ganon din po sa mga ating mga subscribers. Maraming salamat po sa ating mga subscribers. Doon din po sa mga, thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Maraming salamat po mga kababayan. Kingston 123 ng Hong Kong, Jake Yahut ng Canada. Sorry po. Eric Hershio ng Canada, si Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, at si Norma Garcia. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan sa mga biyaya po na inyo pong pinagkakalob. Ingat po kayo, maingatan nawa po. At syempre po sa mga kababayan natin, mga kababayan, lumalapit po ako at lagi ko pong pinaalala na magkaisa po tayo, na lagi po natin isama sa panalangin at dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, siyempre po lalong-lalo ang dating Pangulong Duterte, ang kanyang kalusugan, maingatan at padugtungan pa po ang kanyang buhay at makauwi pa po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po mga kabayan. At paalam po muna mga tambay, ingat po tayo. Paalam, sa muli, bye-bye.